sa kanyang panahon. Bakit ba parang kanina mo pa ako pinagdadabugan, Rosie? Halos ibaw-libag mo na sa harapan ko yung mga pinggan na hawak mo, ha? Ayun nga kasing 200,000 pisong napulot mo. Perang maliwanag na. Hinanap mo pa yung may-ari, isinuli mo pa. Pagkatapos binigyan ka lang ng 500 piso pang merienda, kuno. Hanggang ngayon pala, issue pa rin sa'yo yung perang yun. Eh kung hindi mo nga kasi sinuli yung pera, eh sana, mapapahinga muna ako sa pagre-repack ng uling. Ay syempre, bibigang alwan ko naman ang sarili ko. Puro kasi ganyan ang iniisip mo. Kung bakit hindi ka makontento kung ano meron tayo. Ay hindi naman milyon ang hinahangad kong mahawakan, Carlos. Kahit 100,000 lang, ayos na sa akin yun. Magbuhay rin na naman lang ako kahit isang araw. Kaya nga sa susunod na makapulot ka ng pera, ha? Pwede ba? Huwag ka naman tanga. Nasaan na si Carlos? Bakit hindi mo kasama? Ay, nandun sa kanila. Narinig ko nagtatalo na naman sila ni Rosie tungkol sa napulot niyang pera. Kaya yun, sinidyosan ko lang na sumunod sa atin sa labasan. Tatangan-tanga kasi. Sukat hanapin pa yung may-ari ng pera at isuli. Mambira. Kaya na nga natin ang taong yun sa ginawa niyang desisyon. Oy, ang tanong, ano ba yung mahalagang bagay na sasabihin mo kapos sa aming dalawa? Mamaya na. Kapag kumpleto na tayong tatlo. Basta't i-text mo si Carlos na sumunod ka mo sa lumang bodega ng mga goma. Nay. Anak? Bakit? Ang sakit-sakit po ng ulo ko. Tsaka, giniginaw po ako. Ha? Patingin. Oh, Diyos ko! Ang init-init ng buo mong katawan! Ay, naku, ano bang gagawin ko? Isang gamot sa lagnat, wala tayo dito. Wala pa rin kasi kung benta sa uling eh. Ang tatay mo naman ay palagi walang pera. Kaya ayun, lumarga na doon sa mga barkada. Taga, Diego. Ba't may dala kang baril? Saan galing ang mga yan? Oo nga, Rico. Ako man nabigla rin sa mga baril na yan na ibinugan mo sa amin. Hiniram ko mga yan sa kaibigan kong hold-upper na tagadulo. Bakit nga? Saan mo gagamitin ang mga baril na yan? Mang-aakyat bahay tayo. Nahihibang ka na ba? Wala sa bokabularyo natin ang mang-akyat bahay. Unang subo ko lang ito, pero pag nagtagumpay tayo, susunod-sunurin na natin ang panlilimas sa mga gamit ng mga taga-subdivision. At ang unang target natin, yung malaking bahay na pag-aari ng engineer na nirenovate natin. Ako, ang daming CCTV camera sa bahay na yun, ha? Pwede ba? Ayokong marinig ang mga komento niyong negatibo, ha? Natural, paplanuin muna natin lahat ng mga gagawin natin. Kaya ihanda niyong mga loob niyo. Oh, bakit nakatalungko ka rin sa tabi ng anak mo? Carlos, hindi nawawala ang lagnat ni Lily. Nag-aalala na ako. Hindi kaya lagnat laki lang yan? Hindi natin pwedeng basta nalang hulaan ang kalagayan ng anak mo. Kailangan dalhin na natin siya sa ospital. Paano nga, Rosie? Wala tayong kapera-pera. Kasi nga, ikaw at ang katangahan mo. Kung di mo sinuli yung pera na pulot mo, di sana may pampa-hospital tayo sa anak mo ngayon. Ayan ka na naman, Rosie, eh. Hindi na ba matatapos ang paghihimutok mo tungkol sa perang yun? Talagang hindi. Ayun sana ang solusyon sa problema natin ngayon.
Ano? Hindi mo pa rin makontak si Carlos? Hanggang ngayon out of coverage area pa rin yung cellphone niya eh. Bakit kasi hindi mo pa dinaanan sa kanila eh? Sa labasan nga kasi ko galing. Tinalaw ko yung nanay ko sa bahay niya roon. Anak ng teteng naman tao yun, oo. Alam naman niyang ngayong gabi natin paplansyahin ang plano natin sa pagpasok sa bahay ng engineer na yon. Ha? Kasi nga, mamayang hating gabi na natin isasagawa ang pagnanakaw. Kailangan? Ngayong araw rin na ito, Diego? Mabilisan lang kasi itong lakad natin, Rudy. Kaya kailangan, mabibilis din ang mga kilos natin. Ilang minuto lang ang dapat nating itagal sa loob ng bahay. Uy, paano nga yan? Wala pa si Carlos. Paano kung nagbago ang isip niya? Kaya hanggang ngayon, hindi pa sumisipot. Pwede maganda. Dalawa na lang tayong maghahati sa mga kulimbat natin. Inip na talaga akong makuha yung nakita kong mga alahas at bungkos ng mga perang papel sa kwarto ng engineer na yon, Rudy. Oh, Diyos ko. Carlos, Carlos si Lily. Kinukumpulsyon. Kailangan itakbo na natin sa ospital. Sige. Pahingin ko mo ito pambalot sa kanya. Bumuhatin ko na siya. Tumakbo ka na sa labas. Tumawag ka ng tricycle. Bilisan mo! Teka, parang natatandaan kita. Ikaw yung nagsoli sa akin ng 200,000 pesos na napulot mo, hindi ba? Opo. Natatandaan ko rin po kayo. Bakit nandito ka sa ospital? Asawa mo ba yung kasama mo? Opo. Asawa ko po. Nasa emergency room po kasi ang anak namin. Pero sabi ng nurse, maghintay na lang daw po muna kami rito sa labas. Sila na raw po ang bahala sa bata. Bawal daw po kasi ang tao sa loob eh. Maliban sa kanila. Tatawagin na lang kami kapag kailangan. Pediatrician ako sa hospital na to sa infectious diseases. Bigyan niyo sa akin ang pangalan ng anak niyo. Ako na ang bahala sa kanya sa emergency room. Lily Santos po yung pangalan ng anak namin, Doktora. Ilang araw na pong hindi nawawala ang lagnat eh. Tapos kanina, kinumbulsyon na po siya, kaya isinugod na namin dito sa ospital. Sige. Basta huwag kayong alis dito, ha? Babalikan ko kayo. Opo, Doktora. Opo. Mga magnanakaw kayo! Meron pala. May kwartya pala rito sa likuran ng bahay. Putukan mo! Puputukan mo! Lumabas sa laboratory test na may urinary tract infection ng anak nyo. Umabot na rin sa kanyang kidney ang infection. Kaya kinakailangan niya mga resetang ito ng antibiotics. Doktora, tatapatin ko na po kayo. Wala ho kaming kapera-pera ng asawa ko. Opo, naglakas loob lang nga po talaga kami na dalhin siya dito sa ospital dahil gusto po namin siya magamot. Teka, sandali Eto. Eto yung sobre ng 200,000 pesos na ibinalik mo sa akin. Diyan mo kunin yung ipambibili mo ng mga gamot sa pharmacy nitong hospital. Gamitin nyo ang perang yan sa iba pang magiging gastusin nyo. Samantalang ginagamot ang anak nyo rito. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa mga sandaling ito, Doktora. Pero maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Carlos, sabi ni Doktora nung sumilip ako kanina sa emergency room, nailipat na si Lily sa isang kwarto. Kaya pwede na nating puntahan ang ating anak sa kwartong yun. Hanggang ngayon,
Hindi ko pa rin mapaniwalaan ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Mula sa pagkakapulot ko sa sobrang ito, na may lamang malaking halaga ng pera, Rosie. Hindi ko inakalang babalik pala uli sa akin ang sobrang ito. Ako man. Pero aminado ako. Nakukonsensya rin ako sa sobra kong paghahangad sa pera na yan. Kaya patawarin mo ko sa naging asal ko. Ano, pare? Kumusta na si Diego? Nasa isang public hospital. Minabantayan pa rin ng mga pulis samantalang ginagamot ang tama niya ng baril sa dibdib. Siyempre, dito rin sa kulungan ang bagsak niya kapag lumabas na siya roon. Ang totoo, sinalulungkot ko rin ang nangyaring ito sa inyo ni Diego. Mabuti na nga rin na hindi kita nakontak ng gabing yon. Ako nagsisisi ako kung bakit sumama ba ako kay Diego Akalain mo, dispalingado pala yung mga panlay pinahiram sa kanya. Wala pumutok, kahit isa. Kaya kami pinutukan ng gwardya. Malas nga lang niya, tinamaan siya na bala. O paano? Sinilip lang talaga kita rito para malaman ang kalagayan mo. Pupunta rin kasi ako sa ospital Baka ngayong araw lumabas si Lily. Siya nga pala. Eto ang 1,000. Uy! Kunin mo. Para may panggastos ka rito. Naku, salamat, Carlos. Salamat, Malaking tulong itong iniabot mo sa akin. Salamat ulit. Ingat ka, Lobat na lobat ang cellphone ko ng gabing yun na tumatawag si Rodi. At isa lang ang napatunayan ko sa sunod-sunod na pangyayaring yun sa buhay namin ni Rosie. Na totoong kumikilos sa mga kamay ng Diyos. Itinuro niya sa amin ang taong tunay na tutulong sa amin sa pagkatao ni Dr. Cruz. At ako, iniligtas niya ako sa isang tiyak na kapahamakan. Buhay ang Diyos. Buhay na buhay. Sa kanyang panahon, kadalasan sa mga taong may mataas na katungkulan ay nagiging mapang-alipos na at mayabang. At kung gaano raw kataas ang paglipad ng isang hambog, ay ganoon din kalakas ang lagapak ng kanyang pagbagsak. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang isang halimbawa sa buhay ni Harvey sa ating durang sa kanyang panahon. Ano ba itong tinimpla mong kape? Sir, Ba't ganito ang lasa? Ang pait! sabi po kasi ninyo matapang kaya konting asukal lang po naligay ko Ang sabi mo, tanga ka talaga. Simpleng bagay, hindi mo ba gawa ng maayos? Ano ka ba, Harvey? Ilang araw pa lang si Darius dito sa opisina. Sinusungitan mo na. Yun na nga Nakakailang araw na siya. Pero simpleng bagay, hindi niya magawa na maayos. Magtimpla lang ng kape, palpak pa. Ay, Darius, Sir, on probation ka pa lang dito Kaya ayusin mo ang trabaho mo para ma-hire ka. pasensya na po, Sir Harvey. Hindi na po mauulit. Dapat lang, dahil pag lagi kang ganyan, baka hindi ka tumagal ng 2 linggo. Relax ka lang, Harvey. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Dapat na maging considerate ka pa rin. Hindi porket may mataas kang katungkulan, pwede mo nang maltratuhin ang tauhan mo. Pwede ba, amigo? Huwag kang makialam, Pareho lang tayo supervisor dito.
Hindi ko pinakikialaman ang pagtrato mo sa mga tauhan mo. Kaya wag mo rin akong pakikialaman sa mga ginagawa ko. Uy, may bago akong chika sa'yo. Good news ba yan? Kung wala akong mapapalang pakinabang, huwag mo na sabihin. Hindi! Magandang ibabalita ko. Hindi ba nag-resign na si Sir Irving, yung production manager natin? Last week lang yun. Kailangan na rin makakita na kapalit ni Sir Irving as soon as possible. Mukhang hindi niyo gusto yung OIC. Bang klase ka talaga, Maritex. Kaya bagay na bagay sa'yo ang pangalan mo. Well, at inabisuhan na rin ako ni Madam Divina. Gusto raw niya makausap kayong dalawa ni Migo. Ganun ba? Malamang isa sa amin ni Migo ang gusto niyang ipalit kay Sir Irving. Kailangan sa akin mapunta ang posisyong yun. Ay, oo naman. Kaya tutulungan kita. Sisiguruhin kong ikaw ang mapopromote bilang production manager. At may naisip na akong paraan. Talaga? Ano bang binabalak mo? Inutusan ako ni Ma'am Selena, yung CEO natin. Kailangan kong mag-appoint ang bagong production manager. Kaya niyo po ba kami pinatawag? Dahil isa sa amin ni Migo ang i-appoint niyo? Ganon na nga, at base sa record, ay kayong dalawa ang may pinakamagandang performance. Oh. Salamat po, Ma'am Divina. At isa pong karangalan na makasama ako sa pinagpipilian ninyo. Actually, hindi ko ito dapat sinasabi sa inyo. Pero dahil na rin sa ating patakaran na maging transparent, kaya naging honest ako sa inyo. Tama lang po yun, ma'am. Pero, kailan naman po kayo magpapasya? Basta maghintay na lamang kayo. Siguro bago matapos ang buong ito, may decision ako. Hello po, Ma'am Selena. Oh, kumusta na? Ano yung update? Okay naman po, Ma'am. Ginagawa ko po yung gusto niyo mangyari. Oh, very good. We have to stick with our plan. Oh, wala ba silang nakakalata sa plano natin? Ay, wala po. Wala po silang kamalay-malay. Mabuti naman kung ganun. Kailangan yung tamang taong mailagay natin sa posisyong yon. Malaki ang mawawala sa akin kapag nagkamali tayo ng desisyon. Don't worry po, Ma'am Selena. Sa tingin ko naman po, magiging maayos ang lahat. Oh, anong ginagawa mo rito? Di ba dapat naroon ka sa opisina? Break time naman, hindi ba? Nasa kantin yung mga tauhan mo, kaya solo natin ang lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? Oy. Migo. Teka. Sandali. Ano pa ginagawa mo? Ano mong pakipot? Alam ko naman, type na rin ako, hindi ba? Hoy, girlfriend ka ni Harvey. Gusto mo ba ng gulo? Ay, naku, wala akong pakialam. Ikaw ang type ko. Marites, ano ba? Nakikita tayo sa CCTV, oh. Excuse me po. Darius! Ano ginagawa mo rito? Pasensya na po. Napadaan lang po ako. Ang sabihin mo, osyusero ka. Kaya bibigyan kita ng leksyon. Hindi ka. Huwag mo patulan si Darius. Wala siya kasalanan. Huwag mo akong awatin. Dadagdukan kong bastos na yan. Sabi ko naman sa'yo huwag mo nang patulan. Sige Darius, makakalis ka na. Ako nang bahala rito. Sige po, Sir Migo. Maraming salamat po. O ano? Kumusta plano natin? Mission accomplished ba? Sablay. Pasok na sana sa banga. Pero lumabas pa. Mahina ka siguro. Hindi ko marunong dumiskarte. Ang ganda nga ng diskarte ko eh. Kitang-kita nga kami sa CCTV. O yun naman pala.
Ano kayo ng problema? Umepal kasi si Darius eh. Bigla siyang pumasok sa eksena. Okay lang yun. Ang importante, nakita kayo sa CCTV. Yun ang ebidensya para masira si Migo. Kaso, naroroon nga si Darius. Paano kung nakita niya yung buong pangyayari? Akong bahala sa gagong yun. Konting gusot lang yun, kaya magagawa akong plansyahin. Pero kung sakali sumabit si Migo, di sabit din ako. Kaya posible ako ma-terminate. Napag-usapan na natin yun, di ba? Saan na lang natin problemahin yun? Kaya ko na yung areglohin kapag na-promote na ako. Nakita mo ba ang buong pangyayari? Yes, sir. Inakit po ni Ma'am Marites si Sir Migo. Kapag may nag-imbestiga at tinanong ka, sabihin mo wala ka narinig. Oh, Nakita mo lang silang naghahalikan. Yun lang ang sasabihin mo. pasensya na po, Sir Harvey. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya kitang sisantihin anumang oras. Kaya mamili ka. Sisanti ka o susundin mo ang sinabi ko? Pero, Sir, Basta sundin mo na ang iniutos ko. Maliwanag. sorry po, Sir Harvey, pero hindi ko po talaga magagawang magsinungaling. Kaya umpisa po bukas, hindi na ako papasok. Very good. Bahala ka. Mas gusto ko yan. Wala akong pakialam kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa. Ang kaso, nahagip kayo ng CCTV. Kaya isa yung iskandalo. Wala po akong sasabihin, Ma'am Divina. Bahala na po kayo kung ito-terminate niyo ko. Ano ka ba, Marites? Huwag mo akong ipitin. Alam mo ang buong pangyayari. Naroon pa nga si Darius, di ba? 2 araw nang hindi pumapasok si Darius. At ayon kay Harvey, nag-awol na siya. Pero malinaw naman po ang nakita ninyo sa CCTV. Inakit lang po ako ni Marites. Nakita naman ninyong hesitant pa nga po ako eh. Ilang beses kong pinanood pero walang malinaw na indikasyon kung ano ba talaga ang buong pangyayari. Basta ang nakita kong malinaw, inaawat mo si Marites dahil nagagalit siya kay Darius. Syustero po kasi, kaya ako nagalit. Pinagmamasdan niya yung paglalambingan namin ni Migo. Pwede ba? Huwag kang gumawa ng istorya. Alam mo sa sarili mo nagsisinungaling ka. Tama na yan. Narinig ko na inyong paliwanag. Kaya sapat na sa akin yon. Siya nga pala, malalaman niyo bukas kung sino magiging bagong production manager. Ngayon ko na sasabihin kung sino sa inyo ang mapopromote bilang bagong production manager. Takilid ang lagay ko dahil sa iskandalo namin ni Marites. Ramdam ko ako mapopromote, kaya sorry ka na lang, Migo. Oh, bakit natahimik kayo? Wala ba kayo sasabihin? Ang masasabi ko lang po, Ma'am Selena, ay tatanggapin ko po at igagalang ang inyong desisyon. Yes, ma'am. Ganon din po ako. Actually, hindi ako, kundi ang anak kong magpapasya. Si Denver Montenegro. Siya ang magiging bagong CEO na papalit sa akin. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ni Sir Denver. Pero hindi ko pa po siya nakikita. Sa ibang bansa kasi siya nakatira. Oh. Pero dumating siya nung 1 buwan pa. Nasaan na po siya? Nasa CR lang. Maya-maya lalabas na yun. Okay po. Oh, ayan na pala. Kumusta na kayo? Darius? I'm sorry, Harvey. Pero kailangan kong magpanggap na janitor. Dahil yun ang aking paraan para maobserbahan kung inyong ginagawa. Patay. Alintikan. Yari ako.
At dahil sa kagispangan ng ugaling ipinakita mo, hindi ka qualified na maging production manager. Kaya si Migo ang ipopromote ko. Congratulations, Migo. Maraming salamat po, Sir Denver. At ikaw naman, Harvey. Hindi ka na rin karapat dapat maging supervisor. Pwede rin kitang sasantingin. Sir, I'm so sorry. Maawa na kayo sa akin. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Sige, pero bilang consequence ng iyong pagiging arrogante, gagawin kitang janitor. At si Marites na kakunsaba mo sa iyong masamang balak, ay gagawin kong tagatimpla ng kape ko. Sa kanyang panahon, may mga taong nakagagawa ng mali dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Dapat ba itong suklian ng mali rin? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Billy sa ating dulang sa kanyang panahon. Kumain po kayo, Nay. Busog na ako, anak. Kayo po, Lolo Pipi. Nako po, hirap na nga akong gumalaw sa kabusugan eh. Ang dami mo kasing dinalang masasarap na pagkain. Celebration po natin ito. Dahil mula ngayon, makakasama na natin si Inay. Ba, Salamat, anak. Kahit nagkamali ako, hindi ka nagbago sa akin. Ako po ang dahilan kaya nyo nagawa yun, Nay. Kaya hindi po ako dapat na magbago sa inyo. oo, baka magkaiyakan pa kayo ha. Magiging malungkot itong celebration natin. Talaga? Nasa lolo mo na si Aling Belen? Oo, Sandra. Kaya nga ang saya ko. Pagkalipas ng ilang taon, makakasama ko na uli si Inay. Ay, salamat naman. At tapos na rin yung paghihirap ni Aling Belen. Oo nga eh. Alam mo ngayon narito na siya. Gagawin ko ang lahat para mapasaya si Inay. Teka, alam na ba ni Darren yan? Ha? Hindi pa nga eh. Ibig mo sabihin, hindi mo pa rin pinagtatapat sa kanya ang totoo? Gusto ko sana sabihin sa kanya lahat bago kami pakasal. Pero pinigilan ako ni Inay. Huwag na lang daw. Dahil baka magka-problema lang. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi kay Darren ang tungkol kay Inay. Dapat sabihin mo na sa kanya, bago pa niya malaman sa ibang tao. Para mas maipaliwanag mo sa kanya ang panig ninyo. Bakit hindi ka pa nagbibihis, Darren? Hindi ka pa papasok sa office ngayon? Wala akong masyadong gagawin doon ngayon kaya mamayang hapon na akong papasok. Baka hanapin ka ni Papa Delphine. Don't worry. Kahapon pa ako nagpaalam kay Papa. Okay. Mamaya nga pala, aalis ako. Saan ka pupunta? Kay Lola Piping. May mga dadalhin ako sa kanila. Sa kanila? May kasama ba siya doon? Meron, Darren. Ang nanay ko. Ano? Pero kung sabi mo sa akin, wala na rin siya katulad ng iyong tatay. Dahil yun ang gusto niya. Ayaw niya magka-problema ako sa relasyon natin. Pero ngayon, kailangan malaman mo ng lahat. Ang totoo. Anong totoo? At saka nasaan siya? Hindi ko rin siya nakita nung dinadalaw kita ka na Lolo Piping. Dahil wala siya doon. Nasaan nga siya?
Diyos ko. Kung nalaman ko lang na gano'n ang pagkatao ni Minnie, hindi ako pumayag na makatuluyan mo siya. Daddy, mabait naman po si Minnie. Oo nga, pero ang kanyang ina. Darren, hindi ko gusto magkaroon ng balaing dating bilanggo. Nadismaya nga rin ho ako nang malaman ko yun. At ngayong malaya ng babaeng yon, ano na? Sa inyo sa titira? Kaya ko, Darren, huwag kang papayag. Naintindihan mo? Huwag! Paano ho kung hingin po yun sa akin ni Minnie? Ikaw ang lalaki. Kaya ikaw ang dapat masunod. Halos araw-araw na lang narito ka, anak. Ayaw niyo ba nun, Ninay? Lagi tayo nagkakasama. Eh, siyempre gusto. Kaya lang baka namang napapabayaan mo na ang tungkulin mo kay Darren. Hindi po. Apo, naipagtapat mo na ba kay Darren ang tungkol sa iyong ina? Opo, Lola Piping. Abi, bakit sinabi mo pa, anak? Nay, kailangan na po niyang malaman ng katotohanan para hindi na siya magtaka sa madalas kang pagpunta rito. May anong sabi ng asawa mo? Hindi naman po siya nagalit sa akin. Pero ramdam ko na nadismaya siya. Yun. Ay, ito na nga ba inaalala ko? Nagiging problema mo na ako ngayon. Hindi po, Nay. Utang ko nga po sa inyong tagumpay ko. Kaya wag niyong isipin problema ko po kayo. Ngayon, madalas siya kinabalaing Piping dahil sa kanyang ina. Opo, Papa. Nainis nga ako eh. O hindi pigilan mo siya. Lagi niyang sinasabi, tinutulungan niyang kanyang ina. Ayos din naman ng babaeng yun, ano? At sa'yo pa kumukuha ng perang ibinibigay sa bilanggo niyang ina. Hindi naman po, Pa. Dahil kumikita naman siya sa online business niya. Ang ikinaiinis ko po, yung nahahating panahon niya sa akin at sa nanay niya. Kung ayaw mo sa ginagawa niya, patigilin mo siya. Marami namang paraan para maibigay niya ang kanyang tulong sa kanyang ina. Kung hindi po siya makinig. Hiwalayan mo. Papa, Mas ikatutuwa ako kung gagawin mo yon. Hindi na ako mag-aalalang baka mapintasan tayo ng mga kaibigan natin dahil sa kanyang ina. galing ka na naman sa nanay mo, kaya ka ginabi. Pasensya ka na, Darren. Ipinasyal ko kasi si Inay at si Lolo. At malamang, kumain ka na rin kasabay nila. Oo. Pati tungkulin mo sa akin napapabayaan mo dahil sa nanay mo. Hindi naman totoo yan. Naasikaso ko lahat dito sa bahay Pag umaga, sabay din tayo mag-almusal. May mga pagkakataon nga na, hindi nga lang kita nasasabayan sa hapunan Kita dahil mo na. kasama ko si Inay. Ayoko nga ng ganun eh. Ang gusto ko pag dumating ako rito, narito ka. Darren, bakit ka ba nagbago? Hindi ka naman dating ganyan Itigil mo ng madalas mong pagpunta kina Lolo Piping, ha? Kung gusto mong tulungan ang nanay mo, padala mo na lang siya ng pera. Marami namang paraan para magawa mo yon. Darren! Maraming taon kami nagkalayo ni Inay dahil sa kanya pagkakakulong. Kaya ang gusto ko naman ngayon, makabawi sa kanya. Makasama siya. Huwag mo naman sana ipagkait yun. Bakit ka babawi sa kanya? Kasalanan niya kung bakit siya nakulong. Pusan siya Nagbenta ng sabu. Mabuti nga nakulong siya. Panira siya sa buhay ng tao. Sinampal mo ko? Dahil hinahamak mo nanay ko. Oo, maaaring panira nga siya sa buhay ng iba. Pero Darren, hindi siya lubos na masama. Nagawa lang niya pasukin ang trabaho yon upang maitaguyod ako at mabigyan ng magandang kinabukasan. May kasalanan pa rin siya. Pinagbayaran niya na yun. Pinagbasahan. Hindi pa ba sapat yun? Hindi na mabubura pa ang dungis ng kanyang pagkatao. At nakakaya yun. Lalo na kung malalaman ng mga kaibigan natin na napapa.
Kaya ang gusto ko, lumayo ka sa kanya. Gusto mo layuan ko ang sarili kong ina? Para din sa atin ito. Kaya gusto kong gawin mo. Wala kang awa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Nagdusa na nga nanay ko doon sa bilangguan. Pagdurusahin mo pa rin siya ngayong malaya na siya. Hindi ko gagawin ang iniuutos mo! Pasensya ka na sana, anak. Dahil sa akin, nagkahiwalay kayo ng asawa mo. Wala kayong kasalanan, inay. Si Darren ang may kasalanan. Dahil makitid ang isip niya. Sana hindi na lang ako lumaya. Nay, Pero ayoko naghihirap ang kalooban mo, anak. Mahal kita. mahal na mahal ko rin kayo, Nay. At hindi ko po kayo may pagpapalit sa kahit sino lalaki. Anak ko. Makakaya ko ito, Inay. Makakaya ko ito. Hiwalay na pala kayo ng kaibigan ko? Kasalanan niya. Huh? Oo. Mas pinili niyang walang kwenta niyang ina kaysa sa akin. My God, Darren. Bakit mo sinasabi yan sa babaeng nagbigay buhay sa iyong asawa? Kung wala si Aling Belen, hindi mo naman makikilala at mapapangasawa si Minnie. Sandra, Alam mo, para sa akin, ang pagkakamali lang ng kaibigan ko ay yung hindi niya agad sinabi sa iyo yung tungkol sa kanyang ina. Dahil kung sinabi niya lang sana agad, mas nakapili sana siya ng lalaking mas maunawain at hindi yung lalaking mapanghatol sa kapwa. Nakala mo, hindi siya nagkasala. Bakit ka narito? Anak, mag-usap sana kayo na maayos. kayo pong dalawa ni Mining nais kong makausap. Nanay Belen. Nagliwanag na pong isip ko. Patawarin niyo sana ako sa mga ginawa ko. Dati, wala kang alalahanin sa akin. Wala akong galit sa'yo. Maraming salamat po. Minnie, maaari bang magsimula tayong muli? Masaya ako sa mga sinabi mo, Darren. Pero sana, hayaan mo muna makapag-isip ako at maghilom ang sugat na nilikha mo dito sa puso ko. Sige, payag ako. Kapag wala nang sakit nito, ako mismo ang magsasabing, magsimula na tayo. Sa kanyang panahon. Paano nga ba ang muling pagbangon mula sa isang maling desisyong pinaninindigan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Tony sa ating dulang sa kanyang panahon. Ilalaglag mo ang sanggol na yan ay pinagbubuntis mo, Violeta. Alam mo ba kung anong sinasabi mo, Tony? Sinabi ko na sa iyo noon pa, ayoko ng anak na babae. Hindi. Sa ayaw mo man at sa gusto mo, bubuhayin ko ang batang ito. Buhay ko man ang kapalit, gagawin ko. Gawin mo para magkasubukan tayo. Dahil kahit kailan, hindi ko kikilalanin ang batang yan sa sandaling isilang mo na. Kila James at Emma ko lang iuukol ang mga pagsisikap ko. Sa kanila ko lang ibibigay ang lahat ng karapatan. Oh, Tay, inumin niyo na itong
Gamot ha, para sa alta presyon. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo na akong aasikasuhin? Dahil wala kang obligasyon sa akin. Pero kailangan ko po i-monitor ang blood pressure niyo araw-araw. Para kung mataas man, makakagawa tayo ng paraan para mapababa ito. Alam ko, paraan mo lang ito ng pagganti. Para sumbatan ako ng konsyensya ko sa mga naging kasalanan ko sa iyo. Tay, nurse po ako. At kung kasama sa sinumpaan kong tungkulin ng pagsiservisyo ko sa sino mang nangangailangan ng tulong, kayo pa ba naman na ama ko ang hindi ko mapagsisilbihan? Napakamalalahaning bata talaga ni Angel. Isipin mo ha, bago siya pumasok sa duty niya sa ospital, naaasikaso pa niya mga pangangailangan ng tatay niya. Pati nga kamudjeta ng kanyang tatay binabantayan, Tiyang. Ay katulad ngayon, itong mga gulay at isda ang pinaluto niya. Siya nga na malengke kaninang madaling araw. Ang tanong, kumusta naman yung dalawang inihinyero? Nagparamdam na ba? Hindi pa rin sumasagot to sa mga text at tawag namin ni Tony. Ano ba naman kasi yung magkapatid na yan? Abay, huwag nilang sabihin na hindi nila alam na ang papauwi rito. Hindi bali sana kung nasa ibang bansa sila eh. Nandito sila sa Pilipinas. At may mga sasakyan naman sila. Para imposibleng hindi sila makarating dito. Nagdaramdam na nga yung matanda. Madalas, laging negatibo kung mag-isip. Ha? Siguro daw, kung pantay na yung kanyang mga paa, tsaka lang may iisipang umuwi, sina James at Eman. Ay, Jesus Maria Joseph. Pagliwanagin mo nga isip ng asawa mo, Violeta. Huwag ka mo siyang patangay sa depresyon. Abay, napakabata pa niya para isipin ng kamatayan. Hello, kuya. Hello? Napatawag ka. Kumusta? Itatanong ko lang kung natatawagan mo sina Iday at Hinay. Hindi. Ha? Madalas kasing okupado itong cellphone ko sa mga transactions trabaho. Kaya talagang hindi ko sila may singit na tawagan. Ako, eto eh. Hindi ako pa pwedeng umalis sa site. Dahil binabantayan ko ang construction ng project. Mahigpit kasi yung superintendent ng construction. Ako naman, lagi ring nasa location para sa pag-aaral sa lupang pagtatayuan ng konstruksyon. O paano? May pumapasok na akong tawag galing sa trabaho. O sige na kuya, busy rin ako eh. Pag nakasingit na lang ulit tayo uli ng tawag. O sige, bye. Ingat kuya! Tony, bakit hindi mo ginalawang pagkain inihanda sa ni Angel? Kailan ba titigil ang anak mong yun sa pangungonsyensya sa akin? Hanggang sa makita na niya ako naninigas dito sa wheelchair na kinakuupuan ko? Bakit ba ang hirap mong abutin? Ang taas-taas mo. Hanggang ngayon, pilit mo pa rin nilalagyan ng mataas na paderang pagitan ninyo ni Angel. Kung hindi mo siya pilit na isinilang, wala sanang paghahambing sa pagitan niya at ng mga kuya niya. Hindi ko rin sana mararamdaman ang malaking pagkukulang ni na James at Eman. Kapaliktaran ng mga inaasahan ko nang ibigay ko lahat sa kanila. O ngayon, mismo sa sarili mo nang galing, inamin mo na nabigo ka sa mga inaasahan mong maibabalik sa'yo ni na James at Eman. Hindi lang yung tagumpay nila sa pera, Violeta, kundi yung malalim na relasyon noon sa mga pagitan namin nung mga bata pa sila. Hanggang maging ganap silang mga tao pero lumayo na silang lumayo. Hello, Kuya James. Eman,
Tatawagin din talaga kita dahil sa text na natanggap ko kay inay. Patay na raw si inay? Inatake raw? Kinumpirma mo ba? Tinawagan mo ba si inay? Tinawagan ko pagkabasa ko ng text. Pero out of coverage area na ang cellphone niya. Hindi ko na makontak. Tinawagan ko rin pero cannot be reached na Ano plano mo, kuya? Uwi ba tayo? Ay! James! Eman! Ay, mga anak ko! Ay! Yung tinext mo sa amin, patay na si inay? Ikaw ba? Tsaka saan ang burol niya, Nay? Ano? Hindi ba rito sa bahay? Ano ka? Anong text? Hindi naman ako nagte-text sa inyo na patayin ng tatay niyo, ah. Pero, Ako ang nag-text sa inyo na patay na ako. Jane, Tony. Eman, ay, ginamit ko lang ang cellphone ng nanay niyo para mas mapaniwala ko kayo. inay, buhay kayo? Itay, bakit yun naman kami niloko? Hindi ito magandang biro. Alam niyo ba na malaking perwisyo sa mga trabaho namin ang ginawa niyo? At kung pera lang ang kailangan nyo, sana sinabi nyo na lang agad sa text para nakapag-money transfer na lang kami sa inyo. Nakalimutan ko lang bang ituro sa inyo ang paglingon sa inyong pinanggalingan? Kung kaya hindi ninyo alam ang daan pabalik sa lugar na inyong kinagisnan? O masyado na ba kayong abala sa pagpaparami ng inyong mga pera? Kaya nakalimutan nyo na rin kami bilang mga magulang. Itay, ikaw na rin na nagturo sa amin na pahalagahan namin ang aming mga trabaho. Dahil itong sasagot sa aming mga pangangailangan at hinaharap. At para maging financially secured kami. Kaya nga habang may kasiguraduhan ng aming mga trabaho, sinasamantala namin tay. Yun. Ginagawa namin ginto ang bawat oras. Pero hindi ang paglimot ninyo sa amin ng inyong ina ang dapat na maging kapalit ng inyong mga pagmamadali sa pagkita ng pera. Pinalaki ko man kayo sa sinasabi ninyong mga pananaw. Hindi sa pagtalikod sa mga taong nagbigay sa inyo ng buhay. Angel, anak, alam mo ba, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa pamilyang ito. Dahil ikaw ang nagbubuklod sa amin sa mga sandaling nagkakawatak-watak ang aming mga damdamin. Totoo ang sinabi ng nanay mo, anak. Itay. Ang tanong ko lang, bakit ba hindi mo na ako pinupuntahan sa kwarto para pilitin akong uminom ng gamot? Saka yung healthy diet ko, hindi mo na ako ipinamamalengke. Hindi niyo na po ako itataboy kapag paiinumin ko kayo ng gamot niyo. At saka, hindi na po ninyo itatapon ang mga pagkain. Ianda ako. Para sa Siyempre inyo. naman. Siyempre, anak. Lalo pat bunso ko ang nag-e-effort na makarecover ako sa sakit ko. Aba, hindi naman kami pwedeng umalis kay Eman. Hanggat hindi namin isang problema ng lubos kay Itay. Tay, sorry na ha. Promise, maglalaan kami ng mga araw para palagi kaming makauwi rito sa bahay. Promise yan, Kuya Eman, ha? Mm-mm. Aba, marami rin kayong utang na promise sa akin ni Kuya Jay. Ay, sa akin din. Marami kayong pangakong hindi tinupad. Kaya dapat lang, nasingiling ko kayo, mga linti kayo. Ngayon nandito na kayo. Oo naman po, Lolo Lucia. Sige, sabihin niyo pong lahat ang mga atras namin sa inyo ni Eman. Para bago kami umalis, may bigay na rin namin sa inyo yung mga hinihiling nyo. Ha? Talaga, mga apo? Unang ba, kababait talaga ng mga apo ko. Walang mga kasimbait.
Alam mo ba kung ano yung pinagpapasalamat ko sa Diyos, Violeta? Walang iba, kundi ng pagkalooban niya ako ng isang asawang katulad mo na ipinaglaban ang mga paninindigan. Ang mahalaga lang naman sa akin, magiging kapakinabangan ng lahat ang kapupuntahan ng mga desisyon, Tony. Tulad ng ipakipaglaban mo ang buhay ni Angel. Doon ko hinangaan ang iyong katatagan. Hindi lang bilang isang babae, kundi bilang isang ina. Violet. Sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dulang sa kanyang panahon. Cindy! Eto ako! Oy! Harold! Oh! Eto na yung isang banyerang bangus mo. Pwede yan. Nabunuhan ko na eh. Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang pinagreserba mo ako na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong aabutang bangus na mabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili dito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog eh sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport eh. Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng Fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Hindi pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na. Umalis ka na. Nakaalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo? Oh, gabi na. Bakit nakamukmuk ka pa dito sa hagdan, Obet? At saka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas eh. Na magiging kuya na naman daw ako. Dahil buntis na naman sa inay. Ano ba naman yan si inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo eh. Nasaan ngayon si inay? Ano sa kawarto niya? Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo ang pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakato ka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo. Bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nito nakaraang magkasunod na taon, ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko.
Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga masama, Nay eh. Ginawa niyo ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi niyo alam na malaking kasalanan yung kinasanayan yung yan? Bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay, mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang ang pakialaman mo. Ano, ha? Iwan mo ko. Iwan mo. Ano yung pagkakasakal mo sa akin dahil kung hindi tatadyakan kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ni Inay. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Huling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si Inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadena mo kasi nanay mo. O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ha? Ising, saan mo ba talaga ako paanakin? Masakit ng balakang ko. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Wala nakatira doon. Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oo, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni City. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi. Maniwala ka sa akin, Magda. Ha? Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta pumutok na yata. Ano bigang ko? Teka. Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Ang anak na yata ako, hindi ko na kaya. Ayan na, Sata. Ayan na. Lala na pa sa saluhin. Ay, Diyos ko ha! Paano ko pasasaluhin ng anak mo, Magda? Ginagawa niyong biro ni Aling Ising ang buhay. Mabuti na lang may mga barangay tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang niyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaking nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung buyer ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki. Magmamahal sa akin ng totoo. Eh, ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang itatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahanap sa lalaking akala ninyo ay hahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam ninyo, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi mo. Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, gano'n. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan natin kumilos. Pero siyempre,
Kailangan din nating manampalatayang pansamantala lang ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Obet? Obet, nasa si inay? Bakit basta nalang iniwan ng bata sa duyan? Hindi ko alam kung saan nagpunta ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatean ko na rin. Kahit na inis ako kay inay. Eh, ang problema nga, dahil alam niya nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yon, talagang lalayas na ako sa bahay na ito, ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni inay. Cindy! Ano pala eh? Inay, Cindy! ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi. Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso. Para ka ako madaling maibenta ng 300. Sana nga, tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong, tama ka anak, na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay, kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ganito, walang laman ang mga dasal ko, kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon ito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko. Yun ang nagmulat sa akin para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang kakahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat.